Filipino, Week 7, Second Quarter. Pagbasa at pagbilang ng pantig. Magandang umaga, mga bata. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin sa araw na ito? Hindi ka at tayo magsimula. Sa aralin ito, inaasahang makikilala mo ang mga tunog na bumubuo sa pantig ng mga salita at mabibilang ang mga pantig ng bawat salita. Ang galaw ng iyong bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita ay tinatawag na pantig. Pagpapantig naman ang tawag sa paghahati-hati ng mga salita sa pantig o mga pantig. Ang pagpapantig ng mga salita ay makatutulong sa pagbabaybay nito ng wasto. Halimbawa, ang salitang aklat. Kapag ito ay ating pinantig, ito ay aklat. Ang salitang aklat ay may dalawang pantig. Dalaga. Ang salitang dalaga ay may tatlong pantig. Da, la, ga. Paro-paro. Ang salitang paro-paro ay may apat na pantig. Pa, ru, pa, ro. Upang mas maintindihan natin kung ano ang pagpapantig, maaari nating ipalakpak habang ito ay ating pinapantig. Halimbawa, ang salitang aklat. Aklat. Ang salitang aklat ay may dalawang palakpak. Ito ay may dalawang pantig. Ang salitang dalaga. Da. Ito ay may tatlong palakpak. Ibig sabihin, ang salitang dalaga ay may tatlong pantig. Paru-paro. Pa, ru, pa, ro. Ang salitang paru-paro ay may apat na palakpak, kung kaya ito ay may apat na pantig. Upang mas mabilis natin maintindihan ang pagpapantig, maaari natin itong sabayan ng palakpak. Pag-aralan natin ang mga sumusunod na salita. Ang salamin, aparador, isda, at masayahin. Sabay-sabay nating pantigin ang mga salita at bilangin natin kung ilang pantig mayroon ang bawat salita. Salamin. Halika at pantigin natin ang salitang salamin na may kasamang palakpak. Sa-la-min. Nabilang niyo ba kung ilang pantig? Magaling. Ang salitang salamin ay may tatlong pantig. Ikalawang salita, ang salitang aparador. Halika't pantigin natin na may kasamang palakpak ang salitang aparador. A-pa-ra-dor. Nabilang niyo ba kung ilang pantig mayroon ang salitang aparador? Magaling. Ito ay may apat na pantig. Ikatlong salita, ang salitang isda. Halika't pantigin natin. Isda. Ilang pantig mayroon ang salitang isda? Magaling, ito ay may dalawang pantig. Ang salitang masayahin, halika't sabay-sabay nating pantigin na may kasamang palakpak. Masayahin. Nabilang niyo ba kung ilang pantig mayroon ang salitang masayahin? Magaling, ito ay may apat na pantig. Tandaan, upang mas mabilis nating maunawaan at mabilang kung ilang pantig ang mayroon ng salita, maaari natin itong sabayan ng palakpak. Bilangin ang pantig ng bawat salita. Tingnan nga natin kung alam na natin kung paano magpantig o maghati-hati ng mga pantig sa bawat salita.
Ano ang nasa larawan mga bata? Anong hayop ba ito? Tama, ito ay isang kalabaw. Ilang pantig mayroon ang salitang kalabaw? Magaling, ito ay may tatlong pantig. Halika nga at pantigin natin. Tignan natin kung ito ay may tatlong pantig. Kalabaw. Ang salitang kalabaw ay may tatlong pantig. Tingnan ang larawan mga bata. Ano kaya ang nasa larawan? Magaling, ito ay tsinelas. Ilang pantig mayroon ang salitang tsinelas? Tama. Ito ay may tatlong pantig. Halika nga, tignan natin kung tama ba na tatlo ang pantig ng tsinelas kasabay ng bawat palakpak. Tsinelas. Ilang pantig mayroon ang salitang tsinelas? Magaling, ito ay may tatlong pantig. Tingnan ang larawan mga bata. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay isang tinapay. Ilang pantig mayroon ang tinapay? Magaling. Ang salitang tinapay ay mayroong tatlong pantig. Halika't pantigin natin ang salitang tinapay na may kasamang palakpak upang malaman natin kung tama ang ating sagot. Tinapay. Ilang palakpak ang ating nagawa? Magaling. Nakagawa tayo ng tatlong palakpak. Ibig sabihin, ang salitang tinapay ay may tatlong pantig. Palaruan. Ilang pantig mayroon ang salitang palaruan? Magaling, ito ay may 4 na pantig. Halika't pantigin natin ang salitang palaruan na may kasamang palakpak. Palaruan. Ito ay may 4 na pantig. Anong gulay kaya ang nasa larawan mga bata? Kumakain ba kayo ng gulay na ito? Tama, ito ay isang ampalaya. Ilang pantig mayroon ang ampalaya? Magaling, ang ampalaya ay may 4 na pantig. Halika't pantigin natin na may kasamang palakpak ang salitang ampalaya. Ampalaya. Ilang palakpak ating nagawa? Magaling. Nakagawa tayo ng 4 na palakpak kung kaya't ang salitang ampalaya ay may 4 na pantig. Ano ang nasa larawan mga bata? Tama, ito ay isang kama. Ngayon, ilang pantig mayroon ang kama? Tama, ang salitang kama ay mayroong 2 pantig. Upang mapabilis nating maunawaan ang pagpapantig ng salita, maaari nating itong sabayan ng palakpak. Para sa mga gawain natin sa araw na ito, gawain sa pagkatutubi ng isa, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ibigay ang tunog ng unang letra ng salita ng mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sabot ng papel. Gawain sa pagkatuto bilang 2,
sabihin o bigkasin ang tunog na bumubuo sa pantig ng bawat salita. Pagkatapos, isulat sa bawat puwang ang bawat pantig ng mga salita. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 3, basahin ang mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagpalakpak. Isulat ang bilang ng pantig sa kwaderno katulad ng nasa halimbawa. Ang ating mga salita ay 1. Maaga. 2. Ang. 3. Masaya. 4. Basurahan. 5. Linggo. 6. Plaza. 7. Namasyal. Gawain sa pagkatuto bilang 4, bilangin ang pantig ng mga salita ayon sa bilang ng pantig nito. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 5, pantigin ang sumusunod na mga salita. Kilalanin ang tunog sa bawat pantig sa pamamagitan ng pagsulat nito. Ibigay din ang bilang ng pantig. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Paalam mga bata, hanggang sa muli.